Lolo, magtatanong lang po ako, bakit naging ganito ang buhay nyo? Hindi ko kasi napahalagahan ang bawat kinikita ko noong ako'y malakas pa. Napunta lang lahat sa pamilya ko, sustento sa kanilang pangangailangan. Nasaan po ba ang pamilya mo ngayon? May kanya-kanya na rin silang pamilya at sa mga anak, sana isipin nyo rin ang magulang nyong nagpakahirap, maitaguyod lang kayo. Sa pagsikat ng araw, maaga niyang inihanda ang kanyang bangka upang pumunta sa laot at manghuli ng mga isda. Gamit niya ang kanyang maliit na bangka. Manipis na mga kawayan, manipis na mga plywood, at ilan pa ang mga materialis na galing mismo sa alon ng dagat. Bulan ng pamilya si Tatay Tong. 6 na taon na ang nakalilipas mula nang iwan siya ng kanyang asawa at mga anak dahil sa kahirapan sa buhay. May kita mo sa kanyang mga muka ang pangungulila sa kanyang mga mahal sa buhay. Pero kailangan niya magsikap para buhayin ang kanyang sarili. Kaya sa araw na ito, sasamahan natin si Tatay Tong para manghuli ng mga isda sa gitna ng dagat. At pagdating namin sa gitna ng dagat, agad na ibinaba ni Tatay Tong ang kanyang panghuli ng isda. At hindi naman siya nabigo dahil nakahuli agad siya ng isang maliit na isda. At sa pangalawang pakataon, muli niyang ibinaba ang kanyang panghuli ng isda. Hindi uli siya nabigo sa pakataong ito. Yun nga lang, isa uling maliit na isda ang kanyang nahuli. At sa pangatlong pakataon, Oh, laki. nakahuli na si Tatay Tong na isang malaking isda. Anong isda yan? Butiti. Masarap ba yan? Hindi kinakain. Lason? Lason pala yan. Yun nga lang, Laki sana. isa itong butiti. Hindi ito pwedeng mapakinabangan at hindi rin ito pwedeng maibenta dahil ito ay nakalalason. At sa pang-apat na pakataon, muli siya nakahuli na isang maliit na isda. Pero sabi niya, pwede na kaysa sa wala. At pagkatapos nito, sunod-sunod na mga huling isda ang ibinigay ng dagat. Dahil dito, hindi namin namalayan na maraming oras na pala ang ginuguhol namin sa gitna ng dagat. Kaya, nagpasya kami na umuwi na. Kailangan na raw niyang maibenta ang mga isda na kanyang nahuli. Stop. Ayos ah. May ano pa? Tira pa oh. Di pa naubos yung pain oh. Pain. Hipon. Ayos ah. May 1 kilo na yan. Tom. Wala pa? 150 ang anong ganito. 150. Ayang ganyan, 1 kilo. Oo. Yun nga lang, wala pang 1 kilo ng isda ang kanyang nahuli. Pero sapat na raw ito para makabili siya Pang 1 kilo. ng kanyang pangangailangan sa araw na ito. Namang mayroong bumibili kuya. Oo. Ito palang pinangpain mo, Tom, ay sinusod mo kagabi. Gabi. Oo. Pero akala namin dito na matapos ang araw ni Kuya Tong. Pero nagkamali kami. Dahil paglubog ng araw, kasabay ng pagbaba ng dagat, kailangan uling pumunta sa laot ni Kuya Tong para manghuli ng mga hipon. Ang mga hipon kasi, ito ang ginagamit niya para makahuli ng kanyang mga isda. Ang mga isda naman ang ginagamit niya para maibenta at magkaroon siya ng pang-araw-araw na pangailangan. Kaya, muli niyang inihanda ang kanyang patpat na siyang ginagamit para makahuli ng mga hipon.
At dito umiikot ang buhay ni Kuya Tong. Kasi kapag tumigil siya sa paghuhuli ng mga hipon, ibig sabihin nito, titigil din siya sa panghuli ng mga isda. At kapag tumigil siya sa panghuli ng isda, titigil din siya sa pagkain. Dahil dito niya kinukuha ang pang-araw-araw na pangailangan. At pagdating niya sa gitnang bahagi ng dagat, agad siyang bumaba ng bangka at inihanda ang kanyang patpat. Dito na mag-uumpisa ang panguhuli niya ng maliliit na hipon. At hindi lang pagod ang kalaban dito ni Kuya Tong. Kalaban niya rin dito ang matinding puyat at matinding lamig. Nariyan din ang iba pang mga bagis na hayop, katulad ng mga ahas, matalas na bagay katulad ng buti, gasang, at iba pang mga delikadong bagay sa ilalim ng dagat. Pero kailangan niya magpatuloy kasi iniisip niya ang para bukas. At sa pangalawang pagkakataon, muli niyang ibinaba ang kanyang patpat at hinahagod ang ilalim ng dagat. Dahil nasa ilalim ng dagat, ang maliliit na hipon na kanyang kailangan. Pero sa pagkakataong ito, lalong lumakas ang pagbuhos ng ulan. Pero nagpapatuloy pa rin siya sa paghahagod sa ilalim ng dagat. Pero sa pagkakataong ito, nasira ang kanyang gamit na lambat dahil sa matalas na bagay sa ilalim ng dagat. Kailangan niya muna itong ayusin para hindi makatakas ang mga hipon na kanyang mahuhuli. At pagkatapos nito, muli niyang hinagod ang ilalim ng dagat. Ah, dami. Dami oh. Lalaki pati. Matapos ang ilang oras na pamamalagi dito, ganito nakarami ang mga nahuling hipon ni tatay. Ang malaki rito ay ibibinta niya kinaumagahan. Pero ang maliliit, ginagamit niya ito sa pamiminwit ng mga isda. At pag-uwi niya sa kanyang bahay, walang asawa, walang anak na pwedeng sumalubong sa kanya o ipagtimpla man lang siya ng mainit na kape. Dahil matagal na siyang iniwan ng kanyang pamilya. Ng kape, galing sa Ayun. lamigan. Dahil mga kakawal, malamig. Malamigo. Ulan kami. Niginaw na. Ginilaw si Kuya Tom, kaya kape. Sabihin, ganun talaga, magkakape ka. Pero makakatulog ka pa naman yan o wala nang tulog yan. Kakatulog pa. Nakakatulog puti. Tapos pagkagising, kawil. Kawil, ilang oras lang ang tulog mo yan? Di, Alas 6 ang gising yan o
Alas 5, Lasing ko. magkukang ka pa uli ng 4 gabi. na oras lang natulog, ano? Hmm. So araw-araw, 4 na oras lang tulog. Hmm. Talaga. Talaga madali. Pero tanong ko, Kuya Tom, Hmm. dahil ganyan yung hanap buhay mo, nakakapag-ipon naman o sapat lang talaga? Sapat lang, araw-araw, kakaraos. Ayun. Huwag lang Gutom. magutom. Ayan. Mahirap lang nito kapag nagkasakit ka. Ah. Pag nagkasakit, di mo kaya magtrabaho. Hmm. Yun ang mahirap. Yun ang mahirap. Sino magpapakain, ano? Kailangan kahit may May nararamdaman, Nararamdaman tuloy ka. pa. tuloy pa rin. Gawa Grabe, ng walang masukukaan. Oo. Nung bata ka pa, Kuya Tom, lahat ng trabaho dito sa gilid ng dagat, naranasan mo. Oo, naranasan ko na lahat. Kaya pala lamal. Kaya sanay na ako. Ngayon, nung magkapamilya ka, yan din trabaho mo o Nagkaroon ako ng pamilya, hindi ko binuhay sa dagat? pagdadagat, sa pagtataho naman. Taho? Ganda ka ng taho. Oo, Ayun. tataho, ice cream stick, Ayan o. yan. Ngayon, Ba't tinigil mo yung ganun trabaho, Kuya Tom? tinigil ko yung gawa ng nag-uingay yung pamilya ko sa Anong iniwanan ka? iniwanan ako. Umuwi na ng bili lang sa akin, mabakasyon lang doon sa magulang. Oo. Ay hindi na nagbalik. Ayun. So, kaya ka Kaya ako naging solo na solo lang. na lang. Ilang taon na? Nasa, kung ngayon, baka mga 6 na taon na. May anak ka ba doon? Dalawa. Dalawa. Malaki na yun. Ay, may pamilya na nga. Sakto na yan. Itong plywood niya raw ay yung 240. Ibumurahin. Tsaka ang kakaiba, sa halip na epoxy, ang ginamit niya ay simento. Ayan o. Sinimentohan niya para makatipid. Kasi yung epoxy mahal. Ang hastong kawayan, ayon sa kanya, mga napupulot niya lang dito sa gilid ng dagat, binuo niya at ginawa niyang bangka. Kaya mga Juan, bali, di talaga madali yung buhay ni Kuya Tom. Lalo na ngayon, crisis. Mahal lang gasolina. Mabuti na lang, hindi gumagamit ng gasolina yung hanap buhay. hanap buhay mo, ano, Kuya Tom. Kaya, Kaya tagaan lang. kapag bigay kami sa iyo ng kaunting tulong, Kuya Tom, pabili ka ng bigas, saka, ano pa mga kailangan mo dito? Kape, para mahilig ka sa kape, Kuya Tom. Tinapay. So, magkano mga gastos mo para makagawa ka ng bangka? Mga kwan lang. May 2,000 rin. Ang mga 2,000, di sakto yan. Sakto. Di, kung yun ay wala pang 500, ganda-gandang bangka gagawin mo. Dyan, mabili kasi ng epoxy. Epoxy, yung kasi simentong ginamit. Yung simento, hindi naman na kung kasi natin. Hindi natagal. Natikal din. Epoxy, plywood, May bulik din. tapos pako na tanso. Kwan lang, ordinary lang. Ordinary lang. Pwede na yun. Ganyan lang yun, may ulo na malapad. Oo, yung malapad. Pwede na yun. Saka yung plywood, ganyan lang din. Ordinary lang din na plywood. Ako po, salamat po sa binigyan niyo ng biyaya sa akin ngayong araw na ito. Hanggang gabi. Hanggang gabi. Ayun. Bukas, Ayan. sana man po ninyo ako na matulungan ninyo.